napupundi na sila. Yung alam mo yun, parang bad trip na sila sa mga nangyayari sa Canada na hindi na nila mapigilan yung kanilang mga damdamin. And I want you to go back. Okay. Go back. But I'm Go Canadian. back to India. I'm Canadian, remember? Your parents are not Canadian. Your grandma is not Canadian. So Yun! Gawa lang tayo ng video. Alam mo naman, di nakakagawa ng video no? Ano tayo, parang gusto ko uling alam mo yon, daily vlog. Shit! Daily vlog. Para lang meron tayong sahod sa YouTube. Walang sahod eh. Nalilimutan na ako ni YouTube bayaran eh. Paano sa sahod? Walang ina-upload, di ba? Pero, ang maganda naman, tuloy-tuloy lang. Parang alam mo yun, parang pagka naggagawa ka ng video dito sa YouTube, hindi ko naman siya yung yung parang primary, yung kailangan mo ng pera, yung ganyan. Pero maganda, kumikita na rin naman talaga siya. Pero hindi naman siya ganun kalaki. Baka akala nyo, malaki kinikita sa YouTube. Ang mga malalaking kinikita sa YouTube, shout out kila Ma'am Ina Andulong, yan, mga yan, sila Mark, sila Purge, lalo na si Tropang Inags. Yan ang mga malalaki talaga yung kinikita sa YouTube. Pero ako, wala, barya. Kaya nga ang ginagawa ko, yung parang chill lang ng upload. Kasi ganun din naman, parang iniipon mo lang din eh. Kasi nilalagyan ng threshold para bago ka makasahod sa YouTube. Meron kang dapat hit na amount. Kung kunyari, $100, $200, ganyan. Sa kanya yun ipapasok sa sa account mo, sa bangko mo. Sa kanya i-deposit. Ang nilalagay ko sa akin $500 para USD. Yun ang nilalagay ko para pagka kunyari 500 na, at least meron akong extra pera, di ba? Pero sa ngayon, wala talaga. Hindi tulad nung naalala nyo nung nawalan ako ng trabaho sa basta yung nakalib ako ng matagal na napilay ako. Yun talaga, sinagad-sagad ko yung kada buwan talaga meron akong sahod eh. Baka ko lang extra cash. Dami na namang intro no? Focus tayo sa pagdadrive ha. Baka sabihin nyo, na naman tayo, mayroon na magko-comment dyan. Focus tayo sa driving. Pero ang gusto ko ikwento, kagabi nakanood ako ng mga alam mo yung parang nagbe-breakdown ng mga Canadians. Parang napupundi na sila, yung bad trip na sila sa pangyayari. Yung alam mo yung parang bad trip na sila sa mga nangyayari sa Canada na hindi na nila mapigilan yung kanilang mga damdamin. Kagabi, ewan ko bakit ako napanood dun eh. Kasi meron ako mga nakikita yung sa mga reels, mga TikTok na mga pasaway na alam nyo na, yung lahi nila, yung mga mekus. So, parang nakita ko lang sa YouTube ko na ganun nga, meron mga napupundi, mga nabuburyong na talaga ng mga Canadians na alam mo yun, naharap na nila yung mga pasaway. Kasi di ba dito sa Canada, protected area yung mga lakes, yung mga ilog, mga ganyan. Merong nakita na yung alam mo yun, naglalaba sa ilog na ginagawa nilang yung Ganji River. Ganun yung sa kanila na kung ano ang ginagawa. Tapos nakaano pa talaga, alam mo yun, nakasoak yung paa niya sa ilog na, tapos habang naglalaba inuhugasan niya kung ano-anong mga gamit. We don't put soap in the river. There's salmon and all sorts of fish. This is a protected area. Please, no soap or detergent in the river. Binibidyoan siya ng puti ng Canadian eh. Hoy, hindi mo ba alam na bawal yung ginagawa mo? Ganun. Hindi naman ako wala naman akong ginagawa mo. Bawal yan kasi nakakakos ng sa ecosystem ng mga isda. Tama naman, di ba? Siya dire-diretso lang talaga na walang pakialam eh. Tapos maya-maya parang
tumawag ako ng pulis. Saka lang siya umalis na sinabi niya tumawag na ng pulis yung nakakapasaway talaga. Eh di meron naman yung ano, 'di ba? Alam niyo yung mga event sa Toronto, yung sa mga alam mo yun, kasi meron silang para mga big event. Hindi naman ito yun dun sa ano na yun, event na yun. Pero merong ibang event na parang ang setting niya nasa may malaking area eh. Eh di kalat-kalat yung ano, puro sila yung mga lahi nila yung nasa area. Kalat-kalat yung lugar. Yung alam mo yun, parang mga kainan, ganyan. Tapos nasa may mga ano lang, lapag lang yung mga pinagkainan nila, hindi nila dinadampot. Merong ano, isang ano eh, parang Karen na yung dating eh. Sinasabihan niya talaga, sabi niya, huwag niyong gawin to sa ano namin, sa bansa namin. Kung ganyan kayo sa bansa niyo, huwag kayong ganito sa bansa namin. Pumunta lang kayo dito para magtrabaho, mga ganyan. Parang sinasabi niya, huwag niyong baguhin yung Canada, kayo ang magbago. Huwag niyong dalhin yung mga pinagagawa niyo sa country niyo. Ginaganon niya. We don't treat our land like this. All of you should be ashamed. Pick up some garbage. No, you're not. Look at all the garbage everywhere. It doesn't work that way. We don't wait till the event's over, because what happens if the rain comes in the rain comes in, all this garbage gets picked up. Where are the people going around to pick it up? I'm here to enjoy it. I'm not making the mess. Picking it up. We respect what you're saying, but the event is not done yet. It should not look like this when the event is going. Yeah, so you can talk with management. This is not how we treat Canada. You can. I ask everybody to bend over and pick up some garbage and put it in a garbage bag, because if you respect this land, you won't leave trash laying around like this. I don't know why you're not picking it up in the first place. Mga pasaway talaga to mga te. Pero alam mo naman, pagkatapos nung event nila na yun, hindi naman nila dadamputin yun eh. Si ate, bad trip. Hindi ako aalis dito hanggat hindi nyo yan dinadampot yung mga yung alam mo yun, ano na siya eh, yung talagang nag-hysterical. Ewan ko, sabi ko, meron talagang time na mapibwisit na lang yung mga yan eh. Yung sa yung sa Toronto, parang parang mga Uber Eats, mga ganun, Uber Eats, mga DoorDash. Naka-electric bike siya. Yung parang electric na motor na itsura eh. Sumasalubong sa dumadaan siya sa mga bike lane, sa mga hindi ko alam kung kung hindi pwede yun dumadaan siya sa mga pedestrian, ganyan. Kasi hindi naman ako taga Toronto eh. Ito merong puti humarang sa kanya eh. Sabi niya, "Huwag ka dito, doon ka sa kalsada." Bawal yan dito. Alam mo namang bike lane, pedestrian thing, ganun. Talagang nagmamatigasan sila. Nagkokos na sila ng traffic. Road. Road. You? Road. Nope. Road. You know the rules. Road. Mga pasaway din talaga kasi sabi ko talaga to mga to. Hindi na lang sumunod sa alam mo yun, sa rules and regulation ng Canada kasi lang kayo dito eh. Kahit sabihin mong maging permanent resident kayo, maging kayo, Canadian citizen kayo. Pero syempre igalang naman ninyo yung igalang naman natin yung custom nila, di ba? Igalang natin yung lupa nila. Kasi nakakahiya din eh. Hindi lang sarili mo yung nire-representa mo. Nire-representa mo rin yung bansa. Eh tingnan mo, ngayon ayaw na nila sa kanila, di ba? Marami ng mga pagka nakakita kayo mga protesta, tapos titingnan mo yung mga comment section, ang harsh, ang talagang parang galit na sila na tama lang yan, umalis na kayo, mga ganyan, mass deportation, mga ganun, makikita mo. Pero sa agandahang naman, wala naman tayong mga nakikitang Pilipinong ganyan. Hindi tayo kasali sa mga tinatakwil nila. Actually, pa nga tayo eh, puring-puri pa tayo sa mga Canadians eh, kasi mabait tayo, saka masisipag, saka sumusunod tayo. Yun ang kagandahan talaga. Hindi natin pilit na binabago yung bansa nila para gawing natin, parang gawing bansa na rin natin, ganyan. Parang
nakikita ng mga Canadians na ano tayo, nag-a-adapt. Pero yung mga yan, talaga mabibwisit ka na rin talaga pag mga nakikita mo. Yung mga ano lang, yung mga huling nakikita ko na mga videos, yung nasa Tim Hortons sila. Yung yung isang nag-viral, ngayon lang to, nag-viral na picture. Service crew ng Tim Hortons dito, mekos natutulog sa may sa may dining area mismo nakataas yung paa sa mesa. Tangin, sabi ko, taragis talaga mga to. Ano sila, wala silang pakialam eh. Hindi ko alam kung wala silang pakialam o ganun kasi yung kinalakhan nila. Pero nakakaya mo. Marami, hindi lang yun yung picture. Yung isang nag-viral na picture na yun, meron pang mga ganun na nangyari. Customer naman nasa Tim Hortons din. Habang nagkakape siya, nakatakas yung paa niya. Nilapitan siya ng puti. Sabi niya, hindi mo ba alam na disgusting yung ginagawa mo? Ano yan eh, pinagpapatungan ng pagkain niya, sabay papatong mo yung paa mo. Hindi mo to bahay, hindi mo to sala, ginaganon siya eh. Excuse me. You know, you shouldn't be putting your bare feet on public property. This is not your home and it's pretty disgusting. Wala talagang pakialam sa kahit magalit yung mga ibang tao sa kanila, okay lang sa kanila, di ba? Tayo mga Pilipino, very good tayo dito sa Canada. Pera lang. Sa susunod na video ko, meron ako i-discuss, meron nangyari sa Toronto rin, mga mga kababayan natin. Pero sa ngayon, yan muna ang kwento natin. Alam mo, lagpas na tayo, baka masyado nang mahaba yung video ko, ayokong masyadong pahabain. Sige na, like, share, subscribe, mga ganyan. Alam niyo yun. Sige na, paalam.